Magandang umaga po sa inyong lahat mga kababayan. Ang videong ito ay ginawa ko po bilang pangalawang bahagi ng video natin tungkol dun sa naging pagtalakay natin about sa gera between Iran and Israel. Meron po kasi akong mga nababasang comment mula dun sa ilan sa ating mga viewers na tayo daw po ay huli na sa balita at wala daw pong katotohanan yung mga sinasabi natin dun sa nakaraang video dahil ang totoo is gumanti na daw ang Israel sa Iran. Kaya hindi totoo na sumusunod ang Israel sa panawagan ng Papa sa Roma at ng Amerika doon sa kanilang call na huwag nang mag-retaliate o gumanti. So ito po yung aking tugon mga kababayan. Doon po sa ating nakaraang video ay narinig natin na mayroong urgent message ang Pope sa Israel na ihinto yung pagganti sa Iran para maiwasan yung paglaki ng gulo sa Middle East. Actually, hindi lang naman ito mensahe ng Pope sa Israel Mensahe niya rin ito kahit sa Iran. Remember, meron ding relasyon ang simbahang Katoliko sa mga religious leader sa Iran. So the Pope can forward his message directly to the Ayatollahs of Iran. At bilang pagtugon dito sa panawagan ng Papa sa Roma, umaksyon naman yung ilang mga bansa sa Europa, kabilang na ang Estados Unidos and even Russia, kung saan nanawagan sila sa Prime Minister ng Israel at ganun din sa Iran na iwasan ang retaliation. At ang panawagang ito ay positibo naman pong tinugon ng gobyerno ng Israel na yun naman ang naging rason kung bakit kinansila ng Israel 2 beses yung plano nilang pag-atake o paghihiganti sa Iran. Yun nga lang kamakailan may pumutok na balita sa media na ang Israel daw ay gumanti sa Iran. Na ang sabi binomba daw ng Israel yung bayan ng Isfahan na isa sa mga military base ng Iran. At ayon sa media, ang source daw ng balitang ito is yung ilang mga senior officials sa Amerika. Pero ang tanong, may katotohanan kaya ang mga balitang ito? Kasi meron tayong ilang mga subscribers, mga commentors na nagsasabi na official na daw ito. O ditingnan natin kung ito'y official na balita na, mga kababayan, ano? Ayon dito sa pahayagang Time of Israel, ang sabi dito, there was no official confirmation of a strike from Israeli authorities. Ito po'y balita sa Israel mismo, Time of Israel. Tanong, ito ba'y confirm na mga kababayan ayon dito sa balita? At ang sabi pa, Israel does not routinely confirm its military actions which have targeted Iranian-backed armed groups in Syria and Iraq on many occasions. Yan po ay ayon naman sa BBC. So dagdag pa ng CNN, ang sabi, Iran has not identified the source of strike. So meaning, mga kababayan, hindi tayo dapat mag-conclude na ang Israel is talagang gumanti sa Iran para i-escalate ang gulo sa pagitan ng dalawang bansang ito. Yung balita ng pagsabog ay ayon lamang yan sa mga opisyal sa US. Wala pa pong opisyal na pahayag ang gobyerno ng Israel tungkol dito. Kaya hindi pa po ito maituturing na opisyal na balita ng paghihiganti o ng pag-atake ng Israel sa Iran Maging yung bombang ginamit daw dun sa pagsabog, kahit ngayon, spekulasyon Pakinggan ninyo dito sa isang balita. So far, there has been a lot of speculation regarding the type of missile used. Nakita nyo? So, hindi pa opisyal yan mga kababayan. And even the White House, kahit ang White House, wala pang inilalabas na kumpirmasyon tungkol dito. Ang sabi dito sa balita, Secretary of State Antony Blinken declined to comment on whether Washington was warned about the strike, but emphasized that the United States has not been involved in any offensive operations. U.S. officials at multiple government agencies told the Washington Post that the Biden administration instructed them not to speak publicly about the strike. Nakita nyo?
So even the White House, wala pa silang opisyal na sagot dyan. At kaugnay pa po nito mga kababayan, hindi masyadong pinapansin ng gobyerno ng Iraq yung balitang ito. Ayon po sa kanila, wala naman daw pong damage na nalikha yung pagsabog na naganap sa Isfahan eh. At wala po silang planong atakihin ng Israel dahil dito. Ito, pakinggan ninyo ha. Sabi dito sa Reuters, explosion echoed over an Iranian city on Friday in what sources said was an Israeli attack. But Tehran played down the incident and indicated it had no plans for retaliation, a response that appeared gauged toward averting a region-wide war. See? Iran's foreign minister said the drones, which the source said Israel launched against the city of Isfahan, were mini drones and that they had caused no damage or casualties. So kung totoo na umatake nga ang Israel sa Iran, sa tingin nyo ba palalampasin ng Iranian government yan? I don't think so. Pero maliwanag ang sabi ng gobyerno ng Iran. A senior Iranian official told Reuters there were no plans to respond against Israel for the incident. See? So, hindi pa kasi confirm yan eh. Mga kababayan, nakukuha nyo ba yung daloy ng balita? Ano ibig sabihin nito? Sumusunod ang lahat sa naunang instruction mula sa Roma na iwasang i-escalate ang kaguluhan. At nagtagumpay po ang mga foreign diplomat na nagtungo sa Israel upang isakatuparan ang kahilingan ng Papa ng Simbahang Katoliko na i-de-escalate itong gulo na ito. Ang sabi dito sa balita, the limited scale of the attack and Iran's muted response appeared to signal a successful effort by diplomats who have been working to avert all-out war since an Iranian drone and missile attack on Israel on Saturday. Nakita nyo? So, gaya po ng sinabi ko sa inyo sa nakaraang video tungkol sa kaguluhan sa Israel at Iran, hindi pa po mag-i-escalate ang gerang ito into much bigger war or world war. Bakit? Kasi hindi pa po ito yung itinakdang panahon para magkaroon ng isa pang digmaang pandaigdig. At kung magkakaroon man ng retaliation ng Israel sa Iran, hindi po ako naniniwala na mag-e-escalate yan sa world war. Bakit? Dahil ang tunay na umpisa ng digmaang pandaigdig ay magaganap kapag inatake or direktang inatake ng King of the South ang King of the North. Ayon yan sa Daniel chapter 11. Pinaliwanag ko na po sa inyo kung sino yung King of the North and King of the South, kaya balikan nyo na lang yung mga nakaraang video. So kapag pumutok na itong digmaang ito, doon na po magaganap yung ultimate na digmaan sa Middle East ayon sa propesiya. Ano sabi sa prophecy? Daniel 11:41. Ngunit ang mga ito ay maliligtas mula sa kanyang kamay. Sino? Ang Edom, ang Moab, at ang puno ng mga anak ni Ammon, which predict the clash of the Arab countries laban sa mga dominating powers ngayon sa mundo at sa mga kaalyado nito sa Middle East. So, for the meantime, ang goal muna ng mga superpowers ay lumikha ng kunwa-kunwari ang gulo para matakot yung mga tao. So, once na matakot na ang mga tao, ano kasunod? Na darating naman yung Antikristo, nandyan yung Antikristo. Ang gagawin niya, magkukunwa-kunwarian siyang mabait, mananawagan siya na itigil ang mga kaguluhan para nang sa gayon, lumitaw na siya yung savior or tagapagligtas ng mundo, na siya ang nagligtas sa mundo sa bingit ng panibagong digmaang pandaigdig. So ang buong mundo naman, hahanga naman dito sa Antikristo na ito at ibibigay nila yung kanilang pagtitiwala sa kanya gaya ng sinasabi sa Biblia. Ano sabi sa Biblia? At nakita ko ang isa sa kanyang mga ulo na waring sinugatan ng ikamamatay. At ang kanyang sugat na ikamamatay ay gumaling at ang buong lupay ng gilalas, humanga ng gilalas sa hayop at sila'y nagsisamba sa dragon sapagkat ibinigay niya ang kanyang kapamahalaan sa hayop at nagsisamba sa hayop na nagsasabi, sino ang kagaya ng hayop at sinong makakalaban sa kanya? So kapag naibalik na ang kapangyarihan dun sa halimaw o sa Antikristo, in other word, kapag gumaling na yung kanyang sugat, siya po ay hahangaan ng buong mundo na magiging dahilan para ang lahat ng mga tao ay sumamba at sumunod sa kanya. Tanong, ako ba nag-iimbento dito mga kababayan? Hindi. Kasi ginawa na po ito during the time of Pope John Paul II.
Uulitin lang ito sa ating panahon, sa panahon ni Pope Francis. Alam nyo ba na ang bali-balita noon, kaya daw hindi natuloy ang giyera sa pagitan ng Russia at Amerika during the Cold War ay dahil sa effort ng Papa sa Roma. Ito, pakinggan ninyo sa video. 2,400 of his faithful here to welcome him. He's waving to the crowd. Archbishop Regali is alongside the Pope as he shakes hands with the First Lady. We honor you for helping to lead a revolution of values and spirit in Central Europe and the former Soviet Union, freeing millions to live by conscience, not coercion, and freeing all of us from the constant fear of nuclear war. So ito, mga kababayan, uulitin ito sa panahon ni Pope Francis para lumabas na ang Papa sa Roma ang tagapagligtas ng mundo at ang buong mundo ay mananalig sa kanya. O kaya kita nyo sa Time Magazine, ano sabi? Si Pope Francis ang Man of the Year, which is the same na kaparehong-kapareho nung panahon ni Pope John Paul II, which is tinawag din siyang Man of the Year. Nakita nyo? Well, marami po ang hindi sasang-ayon dito sa sinasabi ko ngayon, mga kababayan, kasi ang sabi ni Kristo sa Mateo 19:11, datapwat sinasabi niya sa kanila, hindi matatanggap ng lahat ng mga tao ang mga pananalitang ito, kundi yaong mga pinagkalooban lamang. So kung wala kang malalim na pagkaunawa sa mga salita ng Biblia at sa mga propesiya, wala kang kaloob na discernment sa mga pangyayaring nagaganap sa mundo, hindi mo talaga matatanggap ito. Hindi mo paniniwalaan ito. Dahil ang nakikita mo is yung nasa mababaw lang. Hindi mo nakikita yung malalalim na bagay. Tandaan nyo mga kababayan, mayroong mga malalalim na bagay si Satanas. There are mysteries of Satan. Meron siyang mga malalalim na bagay na ginagawa sa mundo. Kung wala kang gabay ng Espiritu Santo, hindi mo makikita yan. Sabi sa Biblia, Apokalipsis 2:24, datapwat sinasabi ko sa inyo, sa mga iba na nasa Tiatira, sa lahat ng walang aral na ito, na hindi nakakaalam ng malalalim na bagay ni Satanas, gaya ng sinasabi nila, hindi na ako magpapansan sa inyo ng ibang pasan. See? Mayroong malalalim na bagay si Satanas na hindi alam ng mga taong walang malay sa aral. Kaya ang nakikita nyo lang is yung limitado lang sa nakikita ng dalawang mata nyo. Limitado lang sa nababasa mo sa dyaryo, limitado lang sa napapanood mo sa TV. Pero behind that, wala ka nang alam, wala ka nang malay. Tandaan ninyo ito mga kababayan. Idideklara muna ang peace and safety sa mundo bago sumabog yung matinding paghihirap sa mundong ito. Sabi sa Biblia, peace, peace, and there is no peace. Peace muna bago no peace. Nakuha nyo mga kababayan? Papaniwalain muna nila ang lahat ng mga tao doon sa huwad na kapayapaan, doon sa false peace. Pag sinabing false peace, kapayapaan mula sa gulo na sila din ang may gawa. Kung familiar kayo sa prinsipyo ng Hegelian dialectic, thesis and antithesis. Gagawa ka ng gulo, gagawa ka rin ng solusyon. Ganyan po yan mga kababayan. So kapag ang mga taong walang malay sa malalalim na bagay ni Satanas ay mapaniwala dito sa huwad na kapayapaan ng Antikristo, mapapasunod silang lahat sa gusto niya. Doon na po papasok yung mark of the beast na tatanggapin ng buong mundo dahil matindi na yung paghanga ng mga tao sa Antikristo Meron silang malaking paggalang dun sa Antikristo kasi akala nila siya yung savior ng mundo No room for free will. Pero hindi nila alam na drama lang pala yun, imbento lang, sinadya. So kapag nagdeklara na ng peace and safety at yung mark of the beast is tinanggap na as sign of unity or pakikipagkaisa dun sa kapangyarihan ng halimaw, doon naman po darating ang 7 huling salot na magdadala ng matinding kapighatian at gulo dito sa mundo mga kababayan. Napakatindi niyan. Hindi matatagalan ng tao yan mga kababayan. Kaya nga paiikliin yan So again mga kababayan, mag-aral kayo ng Biblia at ng prophecy. Sa panahon ngayon, yan na lang po, yung Biblia, yung salita ng Diyos na lang, ang pinakakatiwa-tiwalang balita sa panahon ito. Huwag po kayong mag-focus lang sa mga nakikita at nababasa ninyo dahil hindi po yan ang katotohanan sa likod ng mga bagay. Buksan nyo ang isip ninyo sa tunay na plano ni Satanas.
Ang tunay na plano ni Satanas ay papaniwalain ang buong mundo sa kasinungalingan niya para mapasunod niya sila. Kung naiintindihan ninyo kung paanong maglaro ang dyablo, hindi kayo madadaya sa mga huling araw ng mundong ito, mga kababayan. Muli ay salamat sa inyong panonood at gabayan nawa kayo ng Panginoon Diyos. Magandang araw po.